Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsalita na, buong tapang na dinipensahan si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga di umano'y pangbabatikos patungkol sa confidential fund. At Speaker Martin Romualdez tila hinamo ng dating Pangulo na mag-liquidate sa pondong ginamit nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag, buong tapang na nagsalita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa di umano'y mga paratang na walang sapat na dahilan laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa confidential fund. Pinayuhan ng dating Pangulong Duterte na wag na lamang tumakbo sa pagka-presidente si Vice President Sara Duterte. Tama na di umano na naging Vice President ito. Saad pa nga ng dating Pangulo, ikaw na ang magpresidente, na tila pinupukol kay Speaker Martin Romualdez at approve di umano ito sa kanya. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte naghamo ng liquidation fund sa lahat para magkaalaman na. Tahasan ding sinabi ng dating Pangulong Duterte na ang pinakabulok di umano na institusyon sa bansa ay ang Kongreso dahil wala di umanong limitasyon ang paggamit ng pork barrel funds. Hindi rin naiwasan ng dating Pangulo na birahin si Castro at banggitin din ito si Speaker Martin Romualdez na tila binubusog di umano ang kongregista at sinabi din ito na ipa-audit ang mga ginastos ng Kamara dahil alam ng dating Pangulong Duterte noon pa man nang magkasama sila ni Speaker Martin Romualdez na may plano itong tumakbo sa pagkapangulo. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan. Bakit mga kaibigan, sa tingin siguro ni Romualdez mga kaibigan, ni manalo siya kay Vice President Inday Sara, no? Lakas ng loob. Kabayan ang hindi mga ganyang ginagawa ng ating speaker mga kaibigan. Sinisira niya lang yung imahe niya, nagmumukha siyang dilawan mga kaibigan. Pigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan ng bansang maunlad ang kamay na bakal. Huwag nang paupuin yung tambaloslos, kay pera lang ang binabantayan. Hindi inaasikaso kung papaano umunlad ang bansa at kung papaano magkaroon ng maginhawang pamumuhay ng mamamayan. Yes, tama po PRRD. Your daughter is the best candidate. Matibay kasi mga plano niya, especially sa mga young generation. Totoo, tunay na pusong Pilipino, Family Duterte. Kahit buhay pa ang nakaharang, walang takot. Thanks PRRD. Sana makita ni BBM, sumisira ng pangarap niya na unity. Nasa paligid lang niya. Kaya yung sinabi niya nung eleksyon na ang malaking pagkakamali ng tatay niya ay nagtiwala sa inaakala niyang kaibigan, hindi pala. Tama si dating Pangulong Duterte. May sabwatan sa pagitan ng ibang kongresista na naghahangad ng pansariling interes, kaya pinipigilan nila ang taong pupuksa sa kasamaan nila. Kaysa ako sa pamilyang Duterte na totoong may malasakit sa bayan. At tama si Vice President Sara Duterte, ang taong humaharang sa confidential fund ay ang taong ayaw ng kapayapaan
at ang taong ayaw sa kapayapaan ay ang totoong kalaban ng bayan. End quote. Yan tayo eh. 'Di ba? No? Yung iba, hindi nyo kini-question. 'Di ba? Yung iba, 'di ba, parang wala lang, no, pagdating sa confidential funds. Pero pag si Inday Sara, na alam niyo naman at kumbaga specify niyo man saan gagamitin yung confidential funds, ang dami yung satsat, ang dami yung KOA-han. 'Di ba? Tingnan nyo, no? So, as you see, ito yung mga confidential funds ng ibang, 'di ba? Ng ibang politiko. No, VP Inday Sara, 150 million, no, for Department of Education. Of course, ang purpose to protect 22 million DepEd students who are all minors against sexual predators and NPA recruitment. No? So may purpose, may specific purpose si VP Inday Sara. Saan niya gagamitin ang confidential funds? Pero anong ginawa niya, 'di ba? Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, ang dami niyong KOA-han, no? Pero tingnan niyo ha, 1.6 billion sa House of Representatives. Ang purpose? Yes, hindi naman natin alam saan niya gagamitin. 'Di ba? Ang Senate of the Philippines, no, 331 billion. Ang purpose, hindi rin natin alam saan niya gagamitin. 'Di ba? Ganito, no, katukngaw. Ganito katukmol, no, ang mga oposisyon, ang mga antay at bumabatikos sa confidential funds ni VP Inday Sara. 'Di ba? Hindi ba kayo nahiya, no? Hindi ba kayo, 'di ba? Hindi ba kayo kumbaga nakokonsensya sa mga pinaggagawa nyo? 'Di ba? Yung iba okay lang, pero kay VP Inday Sara, 'di ba, na ang DepEd ay isa sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno na ang hawak niya mga estudyante, mga kabataan, mga teachers. 'Di ba? Kumbaga, grabe. Sa totoo lang, sa tatlo, ang may pinakamalaking katungkulan, si VP Inday Sara. Kasi hawak niya ang Department of Education. Nakasalalay, no? Nakasalalay, di ba? Sa kanya, ang mga kabataan, ang mga teachers. Tapos, anong ginagawa nyo? Binabatikos nyo ng binabatikos. Ito yung sinasabi ko, mga lords, na si Inday Sara lang ba ang may confidential funds? Bakit nyo ginigisa si Inday Sara? Diba, na specific naman siya sa gusto niyang mangyari sa confidential funds. Marami siyang paggagamitan sa confidential funds. Oh, diba? Rizon Tiberos, galaw-galaw. Paimbestigahan nyo, no? Gisahin nyo, saan gagamitin? Diba? O Raul, no? Castro, diba? Yung mga party list na yan, oh. Questionin nyo naman, wala bang pag-question dyan? Saan gagamitin yan? Di ba? Grabe. Sa iba, napakabait nyo. Pero kay VP Inday Sara, di ba na alam naman natin, track record-wise, result-wise, leadership, ay napaka-galing. No? Napaka-okay. Pero ginigisa nyo? Di ba? Ginigipit nyo? Para sa mga kabataan, para sa mga estudyante, para sa mga teachers, no? Ang gagamiting pondo ni VP Inday Sara. Grabe kayo, napakasigurista nyo, di ba? Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya dito nyo makikita, mga lords, no? Yung purpose at intention ng mga makakaliwang grupo, ng mga antay, ng mga oposisyon, no? Kay VP Inday Sara. Tapos gagamitin nyo ang taong bayan, sasabihin nyo, nagtatanong na kasi ang taong bayan. Ngayon, dito kami nagtatanong ngayon, no? Di ba? Saan napupunta itong mga confidential funds nito? At anong paggagamitan yan? Itong dalawang to, ang questionable, di ba? Kaya halatang-halata yung pang-aatake nyo kay VP Inday Sara, di ba? Ang kakapal pa ng mukha nyo, di ba? Damayin pa ang mga taga Davao, ang kakapal ng mukha nyo, na questionin ang syudad ng Davao pagdating sa confidential funds. Klarong-klaro naman saan ginagamit yan. Klarong-klaro naman sa resulta ng Davao. Ay, si VP Sara ay talagang ginawa niyang prioridad yung mga malalayang lugar na nangangailangan ng tulong, doon ko bubuksan ang aking mga opisina. Kaya nga wala siyang magarbong opisina eh. Alam niyo ba opisina ng Office of the Vice President ngayon? Walang palasyo po ah. Si BP Binay nasa Coconut Palace. Si BP Ledy nasa Boracay Mansion. Siya, nandito lang po. Sabi ng Pasig River, yung isang opisina dyan na ginamit niya na campaign office, yun na rin ang ginawa niyang Office of the Vice President. Bakit? Para makatipid at yung pera
magamit nga doon sa mga satellite offices na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. O, dyan po nagagamit ang confidential fund, yung mga tulong na binibigay sa mga mahihirap. Bakit natin tututulan yan? Ano ngayon, kung bigay ng bigay sa mahirap si VP Sara, di ba pera naman ng taong bayan yan, dapat ibigay sa mga nangangailangan? Di ba? Malinaw na malinaw yan. Ang katotohanan, ayaw nyo magkaroon ng ganyang pondo si VP Sara dahil gusto nyong limitahan ang kanyang pagkakatulong para sa 2028. Babawas ang suporta sa kanya. Mantakin nyo dahil sa politika, pinagkakait nyo yung tulong na maibibigay sa taong bayan, yung mga nangangailangan, mangilabot naman kayo dahil lang sa politika. Ayaw nyo talaga makatanggap yung mga nagkakasakit, yung mga nagugutom ng tulong galing sa Office of the Vice President. Wag naman. Tama talaga mga Lods, no? Kung sino pa yung hindi kurakot, no? Maganda ang track record, simple lang ang pamumuhay, no? Hindi naman magarbo si VP Inday Sara eh. Hindi niya iniisip yung sarili niya. 'Di ba? Kumbaga, mas inuuna pa nga niyang gumawa ng mga satellite offices, no? And tama yung sinabi ni Harry Roque na inuna niyang mag-satellite office doon sa pinakamalayong lugar, no, sa Pilipinas na kung saan madaling malapitan ng mga tao. 'Di ba? Madaling malapitan, 'di ba, ng mga nangangailangan. And 'yan yung 'di ba? 'Yan yung dapat. 'Di ba? 'Yan yung pagtulong talaga sa mga laylayan. 'Yan yung best example nun. Hindi yung puro sabi lang natutulungan ang mga nasa laylayan. Hindi ganoon. 'Di ba? Gumawa ka ng extraordinary. And yung ginawa ni VP Inday Sara, imaginein mo, 'di ba? Nag-put up siya ng mga satellite offices, 'di ba, ng OVP sa different cities, no, in the Philippines, na kung saan, 'di ba, yung iba doon ay mga nasa malayo, 'di ba, malayong lugar dito sa Pilipinas. Para bakit, no? Para 'di ba? Para no makapagbigay ng cash assistance. 'Di ba? Ang dami ko kayang mga nakikita at nababasa na through the OVP, no, ay natulungan sila pagdating sa mga medicine, pagdating sa, 'di ba, like yung burial assistance, no? At kung iba-iba pang mga tulong pinansyal na ang nakikinabang, mga kababayan natin, ang mga nakikinabang, yung mga nasa laylayan talaga. At pinapatunayan ngayon ni VP Inday Sara na hindi lang siya spare tire ng gobyerno. 'Di ba? Pinaparamdam niya na andyan siya. Pinaparamdam niya at natutulong siya at may mga inisyatibo siya. Kakatawa lang kasi imaginein mo pati yung naging mayor si VP Inday Sara dati, 'di ba, hahalungkatin nyo? Hahalungkatin nyo kung saan naggamit yung confidential funds sa Davao. Magkahalungkat sila mga kaibigan kasi maghanap sila ng putas. Kaya yung mga yan eh. Kaya nagmumukha silang anay eh. Sure kayo? Yung mga taga Davao nga, approve na approve, pero ang nakakatawa, yung mga hindi taga Davao, sila pa yung reklamo ng reklamo at tanong ng tanong, ang kakapal na mukha nyo. Di ba? Lalo na yan sila, Risa Ontiveros. Ayan, nakisali na rin yan si Trillanes. Di ba? Ang kakapal naman ng mukha nyo, hindi naman kayo taga Davao. Wala naman kayong alam sa Davao. Pero ang kapal ng mukha nyo na pagsabihan si VP Inday Sara ng ganyan. Di ba? Ang kapal ng mukha nyong questionin at akusahan ng kung ano-ano si VP Inday Sara pa talaga. Diyos ko, wala kayo sa kalingkingan. Kung track record lang, kung achievement lang. Ikaw, Risa, ikaw, Trillanes, my goodness, wala kayo sa kalingkingan ni VP. Real talk yun mga kaibigan. Kung pag-uusapan sa kalingkingan lang, napakalayo ng diferensya ni Vice Inday Sara sa kanila mga kaibigan. Trillanes? Ontiveros? Wala naman nagawa yung mga yan eh, di ba? Inday Sara. Puro lang hanap butas lang yung mga yan. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.